Okay, maligayang pagdating sa ating pagsusuri ngayon. Ang pag-uusapan natin yung mga agarang epekto nung nagsimula yung digmaan sa Ukraine noong 2022. Titingnan natin particular kung paano nito binago yung daloy ng mga produktong pang-agrikultura sa Europa. Meron tayong mga material dito, mga ulat sa merkado, may technical manual pa nga sa customs, mga pag-aaral sa transportasyon. Susubukan nating bigyan linaw ito. Ano ba yung misyon natin dito? Himayin natin kung paano talaga nayanig yung mga supply chain, ano yung mga unang ginawa, tapos ano yung mga hindi inaasahang resulta. Ito yung tinatawag na shockwave, di ba? Okay, simulan na natin. Tama. Titignan natin yung mga datos, yung mga proseso, para maintindihan natin yung biglaang pagbabago sa kalakalan. Paano ba nakaapekto yung pagdagsa ng mga produktong galing Ukraine? Hindi lang sa buong mundo, kundi lalo na sa mga kapitbahay niyang bansa sa Europa, tsaka paano nagkaroon ng mga unintended consequences, yung mga hakbang na dapat sana makakatulong. Okay, simulan natin bago pa yung gulo. Bago 2022, alam naman natin, ang Ukraine, isa sa mga dambuhalang exporter ng agri-products, lalo na grains, at yung daanan nila, halos lahat, sa mga daungan nila sa Black Sea. Ganun kahalaga yun. Sabi nga sa isang report ng World Bank na kasama sa sources mo, mahigit 90% by volume, bago 2022, doon dumadaan. Mula yung invasion, biglang tigil halos lahat ng operasyon doon. Imagine mo yung epekto noon. Milyon-milyong tonelada ng pagkain, trigo, mais, naipit. Hindi makalabas papunta sa mga bansang umaasa dito, lalo na sa Africa, sa Middle East. Nagkaroon ng matinding takot para sa global food security. Biglang nawala yung main highway, kumbaga. Parang ang gripo na biglang isinara. Ang laki ng tama hindi lang sa Ukraine, sa buong mundo talaga. Kaya naging critical yung paghanap agad ng ibang paraan, na mga alternative ruta para mailabas yung mga produkto. Dito na pumasok yung mga bagong diskarte at dito nga nabuo yung tinatawag na solidarity lanes. Ito yung mga alternative routes, di ba? Gamit ang lupa, kalsada, riles, pati yung mga ilog, lalo na yung Danube River. Ang goal, mailabas yung mga produkto ng Ukraine papunta sa mga EU ports tapos sa world market. May mapa ka nga diyan galing sa World Bank report, makikita yung mga rutang ito papuntang Constanza sa Romania, Gdansk sa Poland. At ang interesante dito, yung biglang pag-angat ng importansya ng Danube River route. Dati, hindi masyadong gamit para sa ganito kalaking volume. Pero bigla, boom, naging vital. Tingnan mo yung datos. Umabot ng 32 million tons noong 2023, yung dumaan sa Danube ports galing Ukraine. Grabe yung laki niyan. Kumpara noong 2021, halos 6 na beses ang tinaas. Naging crucial backup talaga siya. Yung sistema, madalas, dinadala via barge, pababa ng ilog, papuntang Constanta. Tapos, doon isinasalin sa mas malalaking barko. O minsan, direkta na papuntang Mediterranean. May datos din galing Romania na pinapakita yung biglang pagdami ng traffic sa mga kanal nila simula 2022. Malinaw na indikasyon yon. Pero syempre, para umandar yan, yung paggalaw ng ganyang karaming produkto patawid ng border sa Europe, kailangan ng sistema, ng legal na framework. Dito na pumapasok yung mga patakaran ng EU Customs, yung tinatawag na Common or Union Transit System. Hindi natin kailangan masyadong idetalye, pero yung transit manual na kasama sa sources mo, nagpapakita kung gaano ito kakomplikado. May mga deklarasyon na kailan, T1 para sa non-EU goods, T2 para sa EU goods, tapos ginagamit yung NCTS, yung computerized system para matrack lahat. Ito yung nagpaandar para legal na makagalaw yung mga produkto sa mga bagong rutang ito. Okay, so may mga bagong ruta na, may mga sistema tulad ng customs, pero hindi ibig sabihin smooth sailing lahat, ano? Dito na tayo sa mga naging problema. Dito nagiging mas masalimuot yung kwento. Ano ba yung mga hadlang, tsaka yung epekto sa merkado? Tama ka dyan. Maraming naging aberya. Isa sa pinakamalaking sakit ng ulo, yung mga border crossing points, yung mga BCPs. Sa kalsada man o sa riles, grabe yung bottlenecks. Yung pila ng mga truck, kilometro ang haba. Inaabot ng araw bago makatawid.
Sa Riles naman, may dagdag na problema. Yung rail gauge. Magkaiba kasi yung sukat ng Riles ng Ukraine kumpara sa karamihan sa EU. Ah, yun pala yun. Yung mas malapad sa Ukraine? Oo, yung Soviet standard pa. Yung sa EU, standard gauge. So, hindi pwedeng dumiretso yung tren. Kailangan ng transshipment, yung literal na paglilipat ng karga mula sa isang tren papunta sa isa pa. Dagdag trabaho yon, dagdag gastos, tsaka dagdag oras. Ang laking delay. Tapos nagkaroon pa ng kakulangan sa mga bagon, yung mga wagons, sa side ng EU. Hindi nila na-anticipate yung biglang surge ng demand. Itong mga hamon na ito sa infrastructure at customs, lumalabas din sa datos ng Logistics Performance Index, yung LPI. May mga kahinaan talaga. At lahat ng delays na yan, yung pila, yung transshipment, yung kulang na bagon, syempre, nagpapataas yan ng transportation costs, di ba? Direkta nitong tinamaan yung presyo ng mga produkto ng Ukraine pagdating sa merkado. Mas mahihap na silang makipag-compete sa presyo. Exactly. At hindi lang gastos. Nakita rin natin yung epekto sa merkado mismo sa loob ng EU. Dito pumapasok yung sinasabi sa module description na dual impact. Kasi sa isang banda, naglabas ang EU ng Autonomous Trade Measures, yung ATMs. Tinanggal nila pansamantala yung mga tarifa at kwota sa mga produkto ng Ukraine, simula June 2022. Ang intensyon, kasama ng solidarity lanes, ay tulungan yung ekonomiya ng Ukraine tsaka pababain yung presyo ng pagkain sa mundo, which to some extent nagawa naman. Pero, May pero. Oo, may malaking pero. Ito yung kabilang side. Yung ATMs tsaka yung pagdagsa ng produkto via solidarity lanes, nagresulta sa sobrang laki ng pagtaas ng imports ng EU mula Ukraine. Halos 70% daw ang tinaas. Nakitahin natin sa data, kahit noong April 2025, may pagtaas pa rin sa soybeans, sa rapeseed, kumpara sa nakaraang taon. Itong biglang pagbaha ng mas murang produkto, lalo na grains, lumika ng grain glut, sobrang supply sa mga merkado ng mga karatig bansa. Poland, Romania, Hungary, Slovakia, Bulgaria. kaya pala nagkaroon ng mga protesta yung mga farmers doon. Oo, bumagsak yung presyo ng local produce nila. Maraming nalugi, kaya nagkaroon ng malawakang protesta. Nagkaroon pa nga ng temporary ban sa imports ng ilang bansa doon. So, yun pala yung dual impact. Lifeline siya sa Ukraine, nakatulong sa global prices. Pero at the same time, grabe yung pressure sa logistics, yung delays, yung traffic sa Danube. At higit sa lahat, nag-create ng crisis sa merkado at pati na sa politika, sa mga kapitbahay na EU countries, pati yung mga komplikadong customs procedures, naging parte ng challenge. Mga unintended consequences talaga. Tama, at kung titingnan natin sa mas malawak na perspektibo, ano ba ang inilantad nito? Malinaw na may tensyon. Sa isang banda, yung kailangan talagang tulungan ng Ukraine at patatagin ng food supply ng mundo. Geopolitical goal yon. Sa kabilang banda, yung mga practical na limitasyon ng infrastructure ng logistics. Tsaka yung bigat na epekto nito sa local market sa kabuhayan ng mga tao, lalo na sa mga nasa frontline. Nakita natin gaano naging importante yung Danube, pero nakita rin natin yung kahinaan niya. Halimbawa, nung tag-init ng 2022, bumaba yung tubig na apektuhan din yung biyahe. So, hindi rin siya fruitful solution. Lumabas talaga yung mga fault lines kumbaga. So, para sa iyo na nakikinig, ano ba ang mga key takeaways dito? Based sa mga pinag-usapan natin at sa mga material. Una, pinilit ng digmaan ng isang napakalaki at biglaang pagbabago sa logistics, hindi lang ng Ukraine kundi ng buong rehiyon. Napaka-disruptive. Pangalawa, naging super critical yung mga ruta sa lupa at lalo na yung Danube, pero yung pagpapatakbo nito nasa ilalim ng mga komplikado at minsan mabagal na sistema ng EU. Pangatlo, nagdulot itong pagbabago ng malaking problema sa logistics bottlenecks, gastos, at nagkaroon ng malaking epekto sa merkado, kasama na yung negative impact sa mga farmers sa EU mismo. At pang-apat, at ito siguro ang pinaka-importante, ipinakita nito yung tension, yung pagitan ng magandang layunin sa geopolitical level at yung mahihirap na realidad sa ground level sa infrastructure, sa merkado, sa politika.
Ngayong nakita natin itong unang bugso, itong shockwave, at yung mga agarang epekto, sa susunod nating pagtatalakay, mas lalaliman pa natin. Titignan natin yung mga hamon mismo sa biyahe ng mga produkto, yung mga logistical at infrastructure hurdles sa pag-move ng milyong-milyong tonelada ng butil by land. Pag-uusapan natin yung issue ng rail gauge, yung transshipment, mas detalyado. Oo, at bilang panghuling iiwan natin sa iyo para pag-isipan, kung itong isang kaganapan na ito na nagsimula sa gyera ay nagawang ilantad ang ganito kalaking mga hamon at bitak sa ating mga sistema, ano kaya ang sinasabi nito tungkol sa kahandaan natin para sa mga susunod na krisis? Nagtatanong ito, di ba? Gaano nga ba talaga katatag at ka-flexible ang mga global systems natin para harapin hindi lang yung mga susunod na shockwave, kundi pati yung mga kaakibat nitong unintended consequences. Yan, isang bagay na mahalagang pagnilayan. Magandang pagbabalik sa ating paghimaymay. Noong nakaraan, sinuri natin yung mga epekto sa politika at ekonomiya, di ba? Yung mga patakaran sa kalakalan ng EU, lalo na sa agrikultura. Oo, medyo mataas na usapan yon, yung policy level. Tama. Pero ngayon, mas practical tayo. Bababa tayo sa lupa, kumbaga. Sa mismong mga riles, sa mga kalsada, at oo, pati sa mga papeles. Ito na yung logistical side. Titingnan natin yung mga mismong hamon sa paggalaw ng butil mula Ukraine. Lalo na, alam mo na yung Black Sea ports. Hindi na kasing maaasahan tulad dati. So, ang misyon natin ngayon, tukuyin yung dalawang parang pangunahing pader na kailangan nilang harapin. Una, yung pisikal, yung riles. Pangalawa, yung bürokrasya, yung customs. Tama. Paano ba ito nakakaapekto sa paghanap nila ng alternatibong ruta para mailabas yung mga produkto nila? Sige, simulan na nating himayin ito. Unahin natin yung mga alternatibong ruta. Dahil nga limitado o sarado yung daungan sa Black Sea, napilitan talaga ang Ukraine na humanap ng ibang daan. Hindi pwedeng hindi, di ba? Siyempre, kailangan tuloy ang export lalo na ng pagkain. So may tatlo silang pangunahing tiningnan. Una, yung tinatawag na solidarity lanes. Ito yung mga ruta sa lupa. Oo, lupa, kalsada at mas importante, yung riles. Papunta sa mga kapitbahay nilang nasa EU, Poland, Slovakia, Hungary, Romania. Yan yung suportado ng EU. Okay, so parang pinaka-obvious na alternatibo yun, yung dumaan sa lupa papunta sa EU. Mukhang ganun nga sa mapa. Pero may mga malaking pero dyan mamaya. Sige, abangan natin yan. Ano yung pangalawa? Pangalawa, ginamit ni May yung mga daungan nila sa Ilog Danube. May dalawa silang importanteng port doon, Reni at Ismail. Mula doon, pwede silang gumamit ng mas maliliit na barko. Yung mga kayang mag-navigate sa ilog tapos diretsyo na sa dagat. Tama, yung mga river sea vessels o coasters. Pwede yon. O kaya, eto yung pangatlo, na konektado pa rin sa Danube. Ano yun? Yung paggamit ng mga barge. Mas malalaki kesa coaster siguro, pero pang-ilog lang. Ibababa nila yung butil sa Danube papunta sa malaking daungan ng Constanta sa Romania. Constanta. Nasa Black Sea din yun pero sa Romania na. Oo, pagdating doon, sa kanila ililipat yung karga. Yun yung tinatawag na transshipment. Okay, transshipment. Lilipat mula sa barge papunta sa mas malalaking barko na pangkaragatan para sa mas malayong biyahe. So parang stopover muna sa Constanta. Mismo. At naging super importante yung ruta sa Danube at yung Constanta Port. Nakita natin sa datos, grabe yung paglaki ng volume na dumaan dyan. Lalo na nung natigil yung Black Sea Grain Initiative. Talagang nag-adjust sila galing sa halos Black Sea lang napunta sa Solidarity Lanes at Danube. Ang galing ng diskarte pero... Pero may mga limitasyon din syempre. At dito napapasok yung mga hamon na sinabi ko kanina lalong na dun sa Solidarity Lanes, yung sa riles. Oo nga, sabi mo may pero. Based din sa mga material natin, may isang issue talaga na parang simple pero hindi. Yung riles mismo. Ito na nga. Ito yung tinutukoy na Principal Infrastructure Challenge. At hindi ito yung kakulangan ng riles, kundi yung lapad, yung sukat. Sukat paano? Yung riles kasi sa Ukraine, pati sa Moldova, ang gamit nila ay broad gauge.
Ang sukat nun ay 1,520 millimeters. Okay, 1,520 millimeters, mas malapad Ano? kesa sa standard sa halos buong EU. Hmm. Pagtawid mo lang ng border papuntang Poland o Romania, ang gamit na doon ay standard gauge, Na ang sukat ay... 1,435 millimeters. So may diferensya na. Mga 85 millimeters. Eksakto. 85 mm. Mukhang maliit lang, di ba? Parang lapad lang ng kamay mo. Pero sa operasyon ng tren, naku, malaking bagay yan. Teka, 85 mm lang? Di ba pwedeng gumawa na lang ng parang adapter or something? Bakit principal challenge pa rin to? Yun nga, magandang tanong yan. Kasi hindi ganun kasimple. Walang madaling adapter para sa ganito kabigat na tren, lalo na yung mga kargado ng butil. Hindi talaga compatible, ganun? Hindi talaga. Yung mga gulong, yung wheel sets, yung buong assembly sa ilalim ng bagon, hindi pwedeng basta isalpak sa mas makitid na reels. So pagdating ng Ukrainian train sa border, stop talaga. Hala! So ano ang ginagawa nila? Paano nalulusutan itong 85 mm na to? Dito na yung bottleneck. May dalawang paraan pero pareho matagal at magastos. Una, yung cargo transshipment. Yung literal na paglilipat ng butil? Oo, ililipat mo yung laman ng Ukrainian wagons papunta sa EU wagons. Bawat tonelada, mano-mano o gamit ng equipment. Parang gulong. Oh, grabe ang trabaho. Imagine mo, libo-libong tonelada. Talaga, kailangan mo ng space, ng equipment, cranes, conveyors, tapos mga tao. Matagal. Yung pangalawang paraan, medyo high-tech pero komplikado pa rin. Ano yun? Pagpapalit ng wheel sets, yung buong set ng gulong at ehes sa ilalim ng bagon. Itataas yung bagon, tatanggalin yung pang broad gauge, tapos ikakabit yung pang standard gauge. Parang change tire pero buong assembly. Parang ganun nga, pero mas komplikado. Kailangan din ng special na pasilidad para dyan. Alin man sa dalawa, transshipment o wheel set change, ang resulta ay? Delay. Malaking delay. Hindi lang minuto yan. Oras, minsan araw pa nga. Depende sa dami ng karga at sa kapasidad ng border station. Grabe. So bawat oras na delay, dagdag gastos, bawas sa efficiency. Oo. At nililimitahan din ito kung gaano karaming butil ang maiilabas ng Ukraine gamit ang rieles. Kaya kahit may rieles, itong pagkakaiba ng sukat, ito yung structural na hadlang. Isang major choke point talaga. Napakaklaro niyan. Parang isang legacy issue, no? Galing pa sa dati na biglang naging critical ngayon. Okay, so nadets natin yung physical na hadlang na bakal. Pero may isa pa daw, di ba? Meron pa. Pagkatapos ng bakal, meron pang border na gawa sa papeles at digital codes. Yung burokrasya. Pag-usapan natin yung EU Customs System. Dito napapasok yung tinatawag nilang Union Transit System. Ito yung mga patakaran at proseso para sa paggalaw ng mga produkto sa loob ng EU Customs Territory. Lalo na kung yung produkto hindi pa officially released sa market, hindi pa bayad yung duties o kung dadaan lang sa EU papunta sa ibang bansa. At may system pa sila para dito. Electronic daw. NCTS. Oo, NCTS, New Computerized Transit System. Standard yan sa buong EU at sa mga partner countries nila. Ang goal naman talaga niyan ay pabilisin at gawing mas secure kumpara sa dating puro papel. Pero sa experience, minsan pag gobyerno at IT system, di ba nagiging mas komplikado? Gaano ba ka-smooth ito? Well, system pa rin yan. Kailangan tama lahat ng input, tamang data, may mga guarantees na kailangan, tapos kailangan i-update habang gumagalaw yung kargamento. Konting mali lang, pwedeng magka-delay. At dito pumapasok yung mga T1 at T2 codes na nabanggit. Ano ba to? Bakit importante to sa butil ng Ukraine? Okay, simple lang pero crucial. Yung T1 code, yan yung ginagamit para sa mga non-union goods. Galing labas ng EU tulad ng Ukrainian grain. Tama. Ibig sabihin, habang nasa loob sila ng EU pero papunta pa lang sa final destination o palabas ulit, suspendido pa yung pagbabayad ng import duties and taxes. So karamihan ng butil ng Ukraine na dumadaan sa solidarity lanes o papuntang Constanta via barge, nakatiwan yan. Okay, T1 equals in transit,
non-EU origin. Paano yung T2? Yung T2 naman para sa Union goods. Ito yung mga galing mismo sa EU o yung mga imported na na-clear na sa customs, nabayaran na yung buwis at malaya nang ibenta sa loob ng EU. Nasa free circulation na sila. Gets ko. So, ang tamang paggamit ng T1, yung pag-declare niyan sa NCTS, isa pang layer ng trabaho at posibleng delay. Oo, hindi lang basta sakay sa tren o barge. Kailangan may digital passport din, kumbaga, na tama yung visa stamp. At may kasama pang guarantee yan, di ba? Oo, kailangan financial security para masigurong kung hindi man makarating sa destinasyon yung karga, may pambayad sa potensyal na customs debt. Ang buong proseso, kahit electronic, dagdag talaga sa administrative work at potensyal na aberya. Napakalinaw. Dalawang malaking pader nga talaga. Yung pader na bakal ng reels at yung pader na digital papeles ng customs. Kung ibuod natin, base sa mga sources natin, yung kakayahan ng Ukraine na mag-export ngayon, nakasandal talaga sa solidarity lanes at sa Danube route. Pero ang pagiging epektibo ng mga rutang yan ay nababansot o nababottleneck ng dalawang malaking bagay. Tama, una yung physical na issue. Yung hindi tugmang sukat ng reels nila, 1,520 mm, sa EU standard na 1,435 mm. Resulta, mabagal at magastos na transshipment o wheelset change sa border. At pangalawa, yung burokratikong layer, yung EU Union Transit System, yung paggamit ng NCTS, yung T1 code para sa butil nila. Dagdag komplikasyon, dagdag papeles, potential na delay. Kaya, balik tayo sa tanong kanina. Bakit hindi pwedeng diretso lang ang tren ng Ukraine papasok sa Poland? Ang sagot talaga ay hindi pwede nang walang malaking pagkakaantala. Dahil fundamental yung pagkakaiba ng sukat ng riles. Pagdating sa border, stop. Tapos, kailangan yung paglilipat ng karga mismo, tonelada, o yung technical na pagpapalit ng wheelsets. Parehong kumakain ng oras, kailangan ng infrastructure, kailangan ng tao. Yun ang bottleneck. Napakaklaro ng mga hamon na yan. Nakita natin yung policy sa Module 1, ngayon yung physical at bureaucratic reality dito sa Module 2. Sa susunod, lalayo naman tayo ng tingin. Titingnan natin kung paano itong mga issues sa Ukraine at EU ay parte ng mas malawak na kwento ng, global trade tensions. Oo, kasama na dyan yung US-China, yung mga galaw ng Turkey, ng Russia, na nabanggit din sa ating mga materyales. Paano ba nagagamit ang kalakalan bilang sandata? Magandang paghandaan yan. Para sa iyo na nakikinig, sipin mo, paano nga ba? Saka, ano pa kayang ibang away sa global economy? Ang marahil ay nakakaapekto sa presyo ng bilihin natin nang hindi natin alam? Abangan natin yung mga term na retaliatory tariffs, yung ganting buwis, saka yung laging relevant na IPR o intellectual property rights sa agrikultura. At bago tayo maghiwalay, iiwan namin sa yung isang tanong. Kung ikaw ang tatanungin, kung ikaw ang nasa sitwasyon, may naiisip ka bang makabago o out-of-the-box na solusyon para mapabilis yung pagtawid ng mga butil na ito, lagpas doon sa mga natalakay nating hadlang sariles at customs? Merong kayang teknolohiya o proseso na hindi pa nasusubukan, isang bagay na pwedeng maging game changer? Pag-isipan mo yan hanggang sa susunod nating paghimay-himay. Kumusta? Maligayang pagbabalik sa ating pagsusuri. Sa mga nauna nating pinag-usapan, di ba? Sinilip natin yung krisis sa Ukraine at yung epekto nito sa agrikultura sa buong mundo. Pero alam mo, yung nangyayari doon, hindi naman yan parang isolated case lang. Tama, nakakonekta yan sa mas malawak na picture. Maraming ibang puwersa na gumagalaw. Oo nga. Kaya ngayon, dito sa Module 3, palalawakin natin yung lente. Hindi lang Ukraine. Pag-uusapan natin yung iba pang malalaking, puwersa na nagpapagulo sa global food system natin. Mula dun sa umiinit na parang walang katapusang trade war ng US at China, no? Hanggang sa mga parang chess moves ng ibang bansa tulad ng Turkiya, tsaka yung iba pang risks sa merkado. Kumbaga, yung buong ecosystem titignan natin. Oo.
Yun yung layunin natin ngayon para maintindihan mo kung paano tong mga factors na to bukod pa doon sa giyera mismo sa Ukraine. Paano sila humuhubog sa kalagayan ng agrikultura globally. Gagamitin natin yung mga datos na binigay mo, yung mga reports, no? Kasama na yung mga pinaka-latest hanggang nitong April 2025 para mabigyan ka ng mas kumpletong idea. Sige. Umpisahan natin dun sa isa sa pinaka malaking issue ngayon, yung US at China. Yung patuloy na paglala ng tensyon nila. Kasi dito parang mas nagiging komplikado, no? Based sa mga ulat, nitong April 11, 2025, nagkaroon na naman ng panibagong, alam mo yun, bugso ng retaliatory tariffs. Oo, yung tariffs. Grabe! Itinaas daw ng US yung tariff sa ilang produktong Chino sa 145%. Imagine mo yun, halos 1.5 beses yung dagdag presyo. Dahil lang sa taripa. Grabe nga. At syempre, di nagpatalo yung China, di ba? Gumanti agad sila. Talaga. Anong ginawa nila? Tinaas din nila yung tariffs. Sa lahat ng produkto galing US naman. Umabot sa 125%. Wow! Oo. Ito yung tinatawag na tit for tat. Nagpapataasan sila ng pader, kumbaga. At malinaw, hindi lang to numero ha. May malalim tong epekto sa daloy ng produkto. Lalo na sa agrikultura. Nakikita natin sa data, dahil dito mas lumalakas yung pag-shift ng China sa ibang suppliers. South America, for example, para sa soybeans nila, ganun. At hindi lang yung mismong produkto yung apektado, di ba? Na-mention din sa sources mo yung epekto sa mas malawak na ekonomiya, tulad ng paghina ng US dollar. Bakit daw yun? Yun. Magandang tanong yan. Kasi maraming factors yan pero isa sa mga tinitingnan yung lumalaking pangamba tukol sa lagay ng US economy dahil nga dito sa trade war. May mga analysis na nagsasabi na posibleng mauwi to sa stagflation. Alam mo yun? Stagflation? Yun ba yung mataas yung inflation pero mabagal yung ekonomiya? Oo, eksakto. Delikado yun kasi yung mga normal na solusyon parang nagko-contradict. Kung tataasan mo interest rates para sa inflation, lalong babagal ekonomiya. Kung i-stimulate mo yung ekonomiya, baka lalong lumala inflation. Mahirap na sitwasyon. Gets ko. Parang catch-22, no? Nabanggit din pala, pinag-aaralan daw ng US na pag-aanin yung plano nilang singilin ng fees yung mga barko ng China sa US ports. Anong ibig sabihin nun? Oo, yung port fees. Lumabas din yan. Pinapakita nito na kahit gaano katindi yung, alam mo na, yung mga salita, may practical side pa rin. Kasi yung port fees, dagdag gastos pa yan bukod sa tariffs. Siguro yung pag-reconsider nila baka dahil sa pressure. Malakas siguro yung reklamo ng mga US importers, yung mga nasa ports, yung mga apektado ng logistics costs. So, hindi pala basta-basta lang yung pag-impose ng ganyan, no? Nagre-react din yung mga nasa loob. Oo, at pinapakita rin nito na yung mga trade policy, hindi yan fixed. Pwedeng magbago, depende sa epekto at sa pressure. At itong tariff turmoil na to, di lang US at China apektado ripple effect yan sa buong mundo. For example, sa Indonesia, yung mga palm oil producers doon, umaapela sila sa gobyerno nila. Bakit? Anong gusto nila? Gusto nilang bawasan yung export levies nila para daw ma-offset o mabawi man lang yung epekto ng mataas na 32% reciprocal tariff ng US sa produkto nila. Ganti rin kasi yun ng US. Okay. So, domino effect talaga. Oo. Pati Thailand, ganun din. Pinag-aaralan daw nila bawasan yung taripa sa mais galing US. Baka para ma-maintain yung trade relations nila or para mapababa yung presyo ng mais sa kanila. Kitang-kita mo yung interconnectedness, no? Yung galaw ng dalawang higante ramdam hanggang sa mas maliliit. Napaka-komplikado nga. Parang ang gulo ng global trade na yan. Okay, so lipat naman tayo. May isa pang bansa na nabanggit mo, gumagawa rin ng sariling strategic moves, yung Turkiya. Ano yung ginawa nila sa trigo galing Russia? Oo. Turkiya, napaka-interesante nito. Kasi ito, malinaw na example ng strategic trade policy talaga. Nitong March 2025, nagsimula ulit silang bumili ng trigo mula sa Russia. Ulit? Akala ko may restriction sila dati.
Meron nga. Bago nito, may import restriction sila sa Russian wheat. Ang dahilan daw noon, mataas yung sarili nilang imbak, yung beginning stocks nila. Gusto nilang protektahan yung local farmers nila. Okay, so bakit sila bumili ulit ngayon? Tsaka paano nila ginawa yun na hindi naman naapektuhan yung local market nila kung yun yung inaalala nila dati? Dito nga pumapasok yung galing nila sa paggamit ng trade tools. Ginamit nila yung tinatawag na Inward Processing Regime or IPR. Nabanggit yan sa sources mo. Sa ilalim ng IPR, pinapayagan ng gobyerno nila yung mga kumpanya na mag-import ng raw materials, in this case, trigo galing Russia, na walang tax, duty-free. Pero may condition. Ano yung condition? Ang condition, yung maproprosesong produkto, halimbawa, harina or pasta, galing sa trigo na yon, kailangang ilabas ulit ng bansa. Kailangang i-export. Hindi pwedeng ibenta locally. Gets ko. So parang naging processing hub lang sila para doon sa Russian wheat. Hindi talaga yon para sa konsumo nila sa loob ng Turkey. Industry nila, kumikita pa rin sila. Pangalawa, napakinabangan nila yung mas murang trigo galing Russia na malapit lang naman sa kanila sa Black Sea. At pangatlo, nagawa nila to nang hindi binabaha yung local market nila ng imported wheat. Ito yung sagot sa tanong mo kanina. Oo nga no. Pwedeng maghigpit ka sa import para sa local market pero pwede ka pa rin mag-process ng galing doon para i-export. Flexible pala yung trade policy nila. Very strategic. At malaki rin yung volume na kinuha nila, ha? Gaano kalaki? Sa loob lang daw ng halos isang buwan nung ginamit nila yung IPR, umangkat sila ng mga 2.5 million metric tons ng Russian wheat. Dahil doon, naging pangatlo sila sa pinakamalaking importer ng Russian wheat sa season na yon, kasunod lang ng Egypt at Bangladesh. Mabilis pala yung adjustment, no? Oo, pinapakita nito kung gaano kabilis magbago yung trade flows kapag nagiba yung policy. At may tamang mechanism. So yung ginawa ng Turkey, malinaw na example ng paggamit ng international policy tools para makanavigate sa, alam mo na, komplikadong geopolitical situation. Hindi lang basta open or closed ng market. Nuanced yung approach nila. Okay, malinaw yan. So, meron tayong trade wars, merong strategic policies. Pero bukod pa dyan, ano pa yung ibang risks na dapat nating bantayan based sa mga sources mo? Ay marami pa. Isa sa laging lumulutang, lalo na sa poultry, yung banta ng avian influenza, yung HPAI o bird flu. Yung bird flu. Delikado yan. Oo. Ayon sa Rabo Research, ito raw, tsaka yung geopolitical tensions pa rin, yun daw yung top threat sa poultry market for 2025. Kahit pa tumataas yung konsumo ng manok kasi mas mura nga siya compared sa ibang karne. Kasi pag nagka-outbreak niyan, di ba, mass culling yan. Bagsak ang supply, taas ang presyo, tapos magkakaroon pa ng trade restrictions. Malaking gulo yan. Nakakatakot nga. Pero bukod sa sakit, meron pa bang iba? Production side? Kalikasan? Oo, syempre. Laging factor yan. Halimbawa, sa trigo. Sa global market ng trigo, yung USDA FAS, yung ahensya ng US na nagmomonitor nito, tinataya nila na bababa daw ng 9% yung total volume ng wheat na ititrade sa buong mundo year on year. 9%? Malaki yun ah. Oo raw. Sabi pa nga, pinakamalaking pagbaba daw yan in decades. Ang nakakagulat, kasabay nito, medyo stable naman daw yung presyo ng trigo sa world market. Paano nangyari yun? Bababa yung trade pero stable yung presyo. Akala ko pag bumaba supply, tataas presyo. Magandang point yan. Mukhang kasi, kombinasyon ng factors. Sa demand side, bumaba daw yung kailangan ng ilang dating big importers tulad ng China at Pakistan. Kasi mukhang maganda yung ani nila so di na kailangan umangkat ng sobrang dami. Tapos sa supply side naman, may mga reports na mas mababa rin yung inaasahang ani galing sa major exporters tulad ng Russia, EU, tsaka syempre yung Ukraine pa rin. So parang nag-balance lang. Bumaba yung demand, bumaba rin yung supply, kaya yung presyo hindi masyadong gumalaw. Pero yung total na kinakalakal lumiit. Interesting. So hindi lang presyo tinitignan, pati volume, no? Ano pa, yung sa kalikasan?
Weather. Laging yan ang wild card, di ba? May mga ulat ng sobrang ulan sa Bolivia. Apektado daw yung ani ng soybeans doon. Okay. Sa US naman, sa Midwest, matinding ulan at baha. Hindi lang pananim yung posibleng masira niyan, pati logistics. Yung mga barge sa Mississippi River, crucial yun sa pag-transport ng grains papunta sa export terminals. Pag may baha, apektado yun. Oo nga, yung transportasyon. Tapos sa Russia, may mga snowstorm daw. Pwedeng maapektuhan yung winter wheat nila. Sa Southeast Asia naman, lalo na sa Malaysia, kung titingnan mo yung precipitation maps, kitang-kita yung sobrang basa ng mga taniman ng palm oil. Mula January hanggang March 2025 yun, pwede ring makaapekto sa production yun. Grabe, parang lahat may problema, no? Mula trade, sakit, hanggang klima. Paano nagre-react yung merkado sa lahat ng to? Kaya nga, yun yung tanong, ano yung response ng market? Nakikita natin sa mga forecast adjustments, yung USDA, nag-adjust sila ng forecast sa soybeans, binago yung estimate sa domestic use at exports. Base yan sa mga bagong data at sa mga nangyayari globally. Sa Europe naman, tumaas daw yung imports nila ng soybeans ng 5%, tsaka rapeseed, yung canola, 14% nitong April 2025 compared last year. Baka nag-i-imbak sila o naghahanap ng mas stable na supply dahil nga magulo yung sitwasyon. May sense naman yun. Sa US, kahit pangatlo sila sa pinakamataas na agri-export values noong 2024, marami pa ring challenges. Nandyan yung pagbaba ng presyo ng ibang commodities, tsaka yung malakas na US dollar pa rin. Pag malakas yung dollar yar, mas mahal yung bilihin galing US para sa ibang bansa, di ba? Bawas sa competitiveness nila. Oo, tama. At syempre, yung logistics costs ulit, bukod sa baha na yun, nagiging volatile din yung presyo ng shipping sa dagat. Nakikita yan sa mga index tulad ng Panamax at Handysize markets. Yan yung sukat sa presyo ng pagpapadala ng grains at iba pang bulk goods. Pag tumaas yan, dagdag pressure sa buong supply chain. Okay, parang ang daming gumagalaw na piyesa talaga, sabay-sabay. Kung itatry nating isummarize lahat to, ano yung bigger picture na nakikita natin dito? Kung i-connect natin to sa mas malawak na konteksto, pati na rin doon sa napag-usapan natin tungkol sa Ukraine, nagiging sobrang linaw na yung global agricultural system natin, hindi lang iisang krisis ang problema. Ano siya, under stress siya from multiple interconnected forces. Nakita natin dito sa mga sources mo, yung ugnayan ng macroeconomics, yung tariffs, yung value ng dolyar, yung banta ng stagflation. Nakita rin natin yung power ng international policy and trade tools, yung ginawa ng Turkey sa IPR para ma-achieve yung strategic goals nila. At syempre, yung critical role ng risk management, yung pagmamonitor sa HPAI, yung impact ng climate change, yung extreme weather events na parang palala ng palala. So, ano yung takeaway natin dito para sa iyo na nakikinig? Siguro ang simpleng punto, yung stress at yung pagiging volatile ng agricultural system natin ngayon. Hindi lang yan dahil sa Ukraine. Resulta yan ng kombinasyon ng maraming pressures na sabay-sabay. Yung US-China tariff war na parang ginagamit ng sandata. Yung mga matatalinong strategic moves ng ibang bansa tulad ng Turkey. Tapos yung mga persistent risks like HPI at yung pabago-bagong klima. Tama. Lahat yan nag-a-adapt. Nag-aambag sila sa isang mas komplikado, mas volatile at masasabi nating mas fragile na global food market ngayon. Okay. So, nasuri na natin yung initial shock galing Ukraine, yung naging response sa logistics at infrastructure, at ngayon itong mas malawak na global picture na puno ng trade issues, policies at iba pang market pressures. Sa ating final discussion sa susunod, doon natin susubukang pagtagpi-tagpiin lahat ng to para mas maintindihan natin yung bago at tila mas babasaging estado ng ating global food supply chain. Oo. At bilang final thought para sa'yo, habang papunta na tayo sa dulo ng series na to, sa harap ng lahat ng kahinaan na nakita natin, yung sobrang pag-asa sa iilang shipping lanes, yung mga problema sa infrastructure incompatibility tulad nung Sariles na pinag-usapan natin dati, tsaka itong nakaka-worrying na trend ng paggamit sa trade ng pagkain bilang weapon, paano nga ba talaga natin makakamit yung resilience, yung katatagan sa ating agricultural supply chain? Ano ba dapat ang itsura ng isang matatag na sistema sa gitna nitong new normal na puro disruption at uncertainty?
Yan, magandang pag-isipan mo yan. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsama at pakikinig sa malalim na pagsusuring ito. Hanggang sa ating susunod na pagtalakay. Maligayang pagbabalik sa ating pagtatapos para sa seryeng Fault Lines in the Field. Medyo mahaba rin ang nilakbay natin, ano? Mula sa mga patakaran sa European Union, tapos sinilip natin yung mga hamon sa lohistika. Yung mga daungan sa Ukraine, hanggang sa mga ilog ng Romania. Tapos yung epekto pa ng tensyon sa pagitan ng US at China. Ngayon, parang bubuuin na natin lahat. Ano nga ba yung mga pinaka-importanting aral na natutunan natin? At ano yung parang naghihintay sa hinaharap para sa pandaigdigang sistema ng agrikultura? Yan ang tatalakayin natin ngayon. Oo, napapanahon nga. At ang layunin natin dito sa malalimang pagsusuring ito ay kumbaga pagtagpi-tagpiin yung mga nakita nating mga panganib, ano? Yung mga kinakaharap ng pandaigdigang agrikultura. Tapos susubukan nating pagnilayan ano ba yung mga estratehiya na kailangan para makabuo ng isang mas matatag na supply chain. Gamit siyempre yung mga impormasyon na nakalap natin mula sa iba't ibang ulat at datos na na-discuss natin. Okay. So, ang magiging gabay nating tanong siguro para sa iyo mula sa mga naranasan nating krisis kamakailan. Ano yung mga pangkalahatang aral tungkol sa, alam mo yun, yung likas na kahinaan ng ating pandaigdigang sistema ng agrikultura? At higit sa lahat, ano ba talaga ang kailangan para makamit yung tunay na katatagan sa hinaharap? Sige, simulan na nating himayin to. Unahin natin, malinaw na nalandad nitong mga nakaraang taon yung isang mahalagang katotohanan. Ano? Yung isang global food system na nakafocus sa sobrang efficiency, yung highly optimized, parang nagiging marupok pala kapag may mga malalaking pagsubok. Alam-baba na lang yung gera sa Ukraine, pinakita nito kung gaano kadelikado yung sobrang pag-asa sa iilang pangunahing daanan lang para sa export, di ba? Tumpak. At kitang-kita yan sa mga ulat gaya nung galing sa World Bank tungkol sa Ukraine, kung paano bigla ang kinailangang magbago ng ruta ng mga logistics nung naharangan yung mga daungan sa Black Sea. Naging napakahalaga nung Black Sea Grain Initiative, yung BSGI. Kahit papano, nakatulong yon. Tapos kahit natapos yon, nagkaroon pa rin ng kasunod na bagong koridor pandagat. Sinikap pa rin ituloy yung pagluluwas ng butil. Patunay lang yon kung gaano ka-desperado yung pangangailangan sa rutang yon. Oo nga. At hindi lang naman digmaan yung stress factor, kumbaga. Nariyan din yung mga tensyong geopolitical, lalo na yung trade war sa pagitan ng US at China. Nabanggit niya sa info galing Ag Manager na noong April 2025, tinaasan ng China yung tarifa sa lahat ng produkto galing US, 125% daw, bilang ganti raw sa 145% na tarifa ng US. Grabe yun. Nagresulta to sa paghina ng dollar, umabot pa raw sa pinakamababang halaga sa loob ng 3 taon. Tapos apektado pati presyo ng krudo dahil syempre may mga pangamba sa ekonomiya. Oo, magandang punto yan. Kasi makikita mo yung ripple effect, no? May mga ulat pa nga na dahil sa mga reklamo, pinag-iisipan na raw ng US na pagaanin o baka i-delay yung plano nilang dagdag bayarin sa mga barkong galing China na dumadaong sa kanila. Pinapakita lang nito kung gaano kabilis pwedeng magbago yung mga patakaran dahil sa economic pressure. At dito napapasok yung sinasabi sa analysis ng Rabo Research, yung mga ganitong geopolitical tensions, tapos idagdag mo pa yung banta ng mga sakit tulad ng high pathogenicity avian influenza, yung HPI sa mga manok, hindi na raw dapat ituring na mga black swan event. Alam mo yun, yung mga pambihira, yung mga hindi inaasahan? Sabi nila, ang mga ito permanenteng katangian na ng ating kapaligiran. Ito yung dalawang malalaking kategorya ng panganib na kailangan nating harapin palagi. So parang yung dati nating iniisip na mga biglaang pagsubok lang, mga one-time shocks, nagiging parte na pala ng regular na klima sa operasyon, sa agrikultura, sa kalakalan. Ganun na nga. Parang yun na yung lumalabas na picture, hindi na sila yung exception. Parte na sila ng rules of the game, kumbaga.
Okay. Gayunpaman, sa gitna ng mga hamong ito, nakita rin natin yung kahangahangang kakayahan umangkop, no? Dito siguro papasok yung tinatawag mong life insurance policy ng Ukraine, yung pag-focus nila sa mga daungan sa Ilog Danube. Totoo yan. Ayon nga sa datos ng World Bank, grabe yung paglago. Halos 6 na beses yung kargamento sa Danube ports ng Ukraine noong 2023 kumpara noong 2021. Umabot daw sa 32 milyong tonelada. Makasaysayan yon. Naging posible to dahil sa dredging, yung pagpapalalim sa Bystroy at Sulina Canals. Dahil doon, nakakadaan na yung mas malalaking barko. Yung mga tinatawag na 6,000 DWT coasters. Yung mga kayang magdala ng hanggang 6,000 tonelada. Diretso na papuntang Mediterranean. Tapos, naging critical din yung mga daungan na to para sa imports. Noong 2023, mga 19% ng imports nila dumaan doon. Pati yung mga daungan ng Romania sa Danube, tulad ng Constante, tumaas din yung volume kasi lumipat yung ibang kargamento galing Ukraine. Oo, nakaka-impress nga yung pag-angkop sa Danube. Pero gaya ng nabanggit mo kanina, parang may dalawang mukha lagi yung pag-angkop, no? Hindi lahat ng solusyon walang kasamang bagong problema. Halimbawa, yung tinawag na solidarity lanes ng EU. Malaki yung naitulong nun para mailabas yung produkto ng Ukraine by land. Pero nagkaroon din ng sariling mga issue, tama ba? Oo, tama. At malinaw yun sa ulat ng World Bank. Isa sa mga pangunahing problema yung mga bottleneck. Yung pagsisikip sa mga border crossing points, yung BCPs, sa pagitan ng Ukraine at mga bansa sa EU. Naapektuhan pareho yung kalsada at riles. Sa riles nga, ang daming issue. Mga delays, limited yung capacity, tapos yung pagkakaiba ng sukat ng riles, yung gauge difference. Iba yung sa Ukraine, iba sa EU. Tapos kulang pa raw ng mga bagon sa side ng EU. Lahat to nagpapahirap para maging competitive talaga yung ruta kumpara sa dating daan sa dagat. Oo. At may mga problema din pala sa mismong ilog. Nabasa ko sa report tungkol sa Romania, malaking issue ring pala yung navigability ng Danube, lalo nung nagkatagtuyot nung 2022. Sobrang baba daw ng tubig, nabawasan yung kapasidad ng mga barge, nahirapan maglayag. Dumating pa raw sa punto na sinara yung ilang parte ng ilog sa paglalayag. 41 days daw. Grabe yung epekto nun. Oo. Pero may mga hakbang naman na ginagawa para maibsan to, no? Sa Ukraine, nag-implement sila ng EQ system sa mga BCP para sa mga truck, para mas organisado yung pila. Pinag-aralan din yung possibility na magkaroon ng dedicated lanes para sa mga tinatawag na Authorized Economic Operators, yung mga AEOs. Ito yung mga kumpanyang may magandang record na sa pagsunod sa regulation para mas mabilis yung proseso nila. Pero malinaw pa rin, kailangan talaga ng mas malalim na coordination at mas malaking investment sa infrastructure. Hindi lang sa border crossings, pati sa mga daungan, pati sa mga waterway mismo. Sa tingin mo, sapat na kaya yung mga ganitong hakbang o parang pagtapal lang ito sa mas malaking butas sa sistema? Sa ngayon, mukhang mas reactive pa rin sila Mas pagtugon sa agarang problema. Yung pangmatagalang solusyon, kailangan niya ng mas strategic na pagpaplano. Mas malaking investment. Hindi lang yung parang pampalubag loob. Kung ganun, mukhang ang pinakamahalagang aral na lumulutang dito ay ito. Yung kawalan ng katatagan, yung volatility, yun na yung bagong baseline. Dito siguro nagiging pinaka-interesante yung usapan natin. Hindi na ito yung pambihirang pangyayari na lilipas din, kundi isang permanenteng kondisyon na dapat paghandaan. Ito mismo yung binibigyang diin nung analysis ng Bravo Research. Yung mga panganib mula sa geopolitics at saka yung biological threats gaya nung HPAI na patuloy na banta sa manok. Palagi ang salik na yan. Kailangan isama sa bawat pagpaplano, sa bawat desisyon. Kaya yung konsepto ng katatagan, yung resilience ngayon, hindi na lang tungkol sa kakayahang bumangon pagkatapos ng krisis. Mas importante na yung pagbuo ng mga sistemang may redundancy. Yung may mga alternatibo ka. Plan B, Plan C. Kasama rin yan yung flexibility, yung kaya mong mag-adjust agad, umangkop sa sitwasyon. At pangatlo, yung diversified infrastructure. Iba't ibang uri ng infrastruktura na kayang sumalo kapag may pumaling parte ng sistema.
Oo, nakikita naman natin yung mga effort papunta dyan, kahit paunti-unti, no? Halimbawa, yung patuloy na pag-develop ng Ukraine sa Danube ports nila, pangmatagalang alternatibo sa Black Sea. Tapos yung pagpapabuti sa BCPS na nabanggit sa World Bank report. Sa China naman, ayon sa Ag Manager Info, may mga goals sila na patatagin yung sariling produksyon ng bigas at trigo. Palawakin yung sources ng langis nila, like rapeseed at mani. Tapos, i-develop yung mga biotech crops, yung mga high-yield soybeans, saka yung mga pananim na kayang tumubo sa maalat na lupa, salt-tolerant varieties. Malinaw na hakbang yon para mabawasan yung dependence nila sa imports. Tama. Dagdag mo pa dyan, sa Europa, may mga pulisa tulad nung pag-develop sa TNT network, yung malawakang plano para sa transportasyon sa buong Europa. Nariyan din yung NAIDS program para naman sa inland waterways, mga ilog at lawa. At syempre, yung mas malawak na Green Deal. Kasama yung Fit for 55 package, yung Fuel LU Maritime para tumaas yung efficiency at sustainability ng transportasyon. Importante yan hindi lang para sa kalikasan, kundi para na rin sa katatagan laban sa pagbabago sa presyo ng energy at sa epekto ng klima. Nakita rin natin sa ulat tungkol sa Romania yung mga rekomendasyon tulad ng fleet renewal, pagpapalit ng lumang barko, paggamit ng digitalization tulad ng port community systems para mas mabilis yung papeles sa daungan, at yung paglipat sa mas green na energy, alternative fuels, saka yung cold ironing, yung kuryente sa barko galing sa daungan para hindi na umaandar yung makina habang nakapark, bawas polusyon. Grabe, parang sapot ng gagamba talaga, no? Hindi pwedeng tingnan yung isang issue ng hiwalay sa iba. Mula sa mga taniman sa Ukraine, papunta sa mga desisyon sa Brussels, hanggang sa trade policies ng US at China, lahat konektado. At ang nakakamangha dito, kung gaano kabilis at kalawak yung epekto ng mga koneksyong to. Yung isang desisyon sa politika tulad ng taripa na nakita natin sa Ag Manager Report o yung mga transit rules sa EU Transit Manual, may direktang epekto yan sa ekonomiya. Nakikita natin sa presyong ng bilihin, trigo, soybeans, pati sa halaga ng dolyar. Tapos yung mga issue na yan sa politika at ekonomiya, sila naman yung humuhubog sa takbo ng lohistika. Nakita natin sa mga ulat ng World Bank at Romania kung paano naapektuhan yung kapasidad ng mga daungan, Constanța, yung mga nasa Danube. Nakita natin yung delay sa BCPs, pati yung gastos sa pagpapadala. Nabanggit nga sa Ag Manager Info na bumaba pa raw yung presyo para sa mga barkong Panamax at Handysize. Yun yung mga common na barko para sa bulk cargo. Kasi mahina raw yung demand, tapos may uncertainty sa market. Oo, huwag din nating kalimutan yung lagay ng panahon. Critical na salik yan. Yung mga pagbabaha sa US Midwest na nabanggit sa Ag Manager Info o yung mababang level ng tubig sa Danube na nasa report ng Romania, lahat yan direktang nakakaapekto sa daloy ng kalakalan, sa presyo ng produkto, kaya hindi talaga puriting tignan ng paisa-isa lang. Kailangan talaga ng isang holistic, pangkabuong pagtingin para maintindihan at matugunan yung mga komplikadong hamon sa ating sistema ng pagkain. So, kung ilalagom natin lahat, ano yung pinaka-takeaway mo, yung mga pinakamahalagang aral na dapat nating tandaan mula sa buong serye? Para sa akin, malinaw na yung mga kahinaan ng ating global food supply chain na dati siguro medyo nakatago sa likod ng efficiency, talagang lantad na ngayon. Dahil sa mga sunod-sunod na pagsubok mula sa hidwaan tulad ng gera sa Ukraine hanggang sa trade wars gaya ng sa US at China. Yung sistemang naka-optimize para sa pinakamababang gastos at pinakamabilis na daloy, yun pala naging marupok sa harap ng mga ganitong disruption. Nakita natin yung mabilis na pag-angkop. Oo, isang halimbawa yung pag-usbong ng Danube bilang ruta para sa Ukraine. Pero madalas yung mga pag-angkop na to parang reaktibo lang, tugon lang sa kasalukuyang krisis. Ibig sabihin, kailangan ng mas proactive na approach, mas pinag-iisipan. Sakto. Ang pangmatagalang katatagan, kailangan yan ng higit pa sa mga panandaliang solusyon. Yung mga band-aid fixes, kumbaga. Kailangan yung sinasadyang pagbuo ng systemic redundancy. Yung maraming options ka talaga, plan B, plan C, at saka flexibility. Yung kakayahang mabilis at madaling magpalit-palit ng options depende sa sitwasyon.
Higit sa lahat, kailangan tanggapin at isama sa pagpaplano yung volatility, yung kawalan ng katatagan bilang bagong normal. Hindi na ito yung lilipas lang. At batay sa mga napag-usapan natin, lalo na sa mahalagang pananaw mula sa Rabo Research, may dalawang pangunahing uri ng panganib na dapat nating ituring na permanente, hindi na pambihira. Una, yung geopolitical tensions. Kasama na dyan yung trade wars, mga hidwaan, biglaang pagbabago sa politika. At ikalawa, yung biological threats, gaya ng mga sakit sa hayop at halaman tulad ng HPAI na pwedeng bigla at malawak ang makaapekto sa supply ng pagkain. Maraming salamat sa napakalinaw na kadalagom na yan. Talagang nabuo natin yung kwento. At sa iyo, sa mga nakikinig, maraming salamat sa pagsama nyo sa amin sa malalimang pagsusuring ito. Ito na ang pagtatapos ng ating season sa Fault Lines in the Field. Sana'y naging makabuluhan ang ating paglalakbay mula sa mga intrikadong politika sa EU, sa mga hamon sa kalsadak ilog na Ukraine at Romania, hanggang sa malawakang epekto ng pandaigdigang tensyon sa ating mga kinakain. Oo. At ang kwento ng ating sistema ng pagkain, isang kwentong patuloy na isinusulat. Patuloy na nagbabago. Naway nagsilbi itong paalala, no? Na yung simpleng tinapay sa ating mesa resulta ng isang napakakomplikado at maselang network ng mga pandaigdigang puwersa. Mula sa mga desisyon sa matataas na tanggapan sa Brussels o Washington, sa mga barkong naglalayag sa Black Sea at Danube, hanggang sa mga magsasaka at manggagawa sa iba't ibang panig ng mundo. At siyempre, sa mga kondisyong hinuhubog ng kalikasan at ng ating klima. At bilang pangwakas, isang bagay na siguro pwede mong pag-isipan, sa harap ng mga hamong ito, itong permanente ng volatility, itong mga panganib mula sa geopolitics at kalikasan, paano ka, bilang isang individual o bilang bahagi ng iyong komunidad o ng iyong industriya, paano ka makakatulong sa pagbuo ng isang mas matatag, mas flexible at mas sustainable na sistema ng pagkain para sa hinaharap? Hanggang sa muli!